Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Monica. The Ravenwood Mansion stood proud and tall under the jeweled sky. Napakalaki nito na parang palasyo ng hari. Kahanga-hanga na ang labas ng mansyon, pero hindi ko inaasahan na hihigit pa sa inaasahan ko ang loob. Natulala ang aking mga mata nang dumampi ito sa silid na pinalamutian ng elegante kung saan ginaganap ang party. Habang naglalakad ako sa red-carpeted aisle, para akong queen. The fact that Gabriel was beside me made the feeling realistic. In the midst of my thoughts, biglang huminto si Gabriel and so I did. Agad kong naramdaman ang paninigas ng katawan niya sa pagkakahawak ko. Masasabi kong may mali. Nang sundan ko ang kanyang tingin sa dulong bahagi ng silid, ang babaeng nakasuot ng napakagandang lavender gown ang nakakuha ng atensyon ko. Bumilis ang pulso ko habang papalapit siya sa kinatatayuan namin. Natigil ang pagmamadali sa loob ng kwarto habang nakatitig ako sa kanya, pero parang hindi niya napansin ang presensya ko. Nanatiling nakadikit ang mga mata niya kay Gabriel, na parang siya lang ang mahalaga sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad sa harap ni Gabriel. Sa puntong ito lahat ng bisita sa loob ng kwarto ay nakatingin sa dalawa. Ex-lover ba ni Gabriel yung babaeng yun? A pang of jealousy slammed hard inside me from the thought. Maaaring ito ay maaari. Bata pa siya at kung hindi nagkakamali ay halos kasing edad niya si Gabriel. Ang babae ay tumayo ng ilang pulgadang mas maikli kaysa sa akin, ngunit siya ay may nakakainggit na hourglass figure. Marahil siya ay isang artista o kung hindi siya ay dapat na isang commercial model. Siya ay napakaganda sa katangi-tanging sapphire na mga mata na may kulot na pilikmata, isang perpektong chiseled nose, at maliliit na mahubog na labi. Mukha siyang Barbie. Ang mabangong buhok sa shade ng warm honey ay maluwalhating dumadaloy sa kanyang mga balikat na parang talon. Sino ba naman ang hindi hahanga sa babaeng kasing ganda nito? Sigurado akong mabibighani rin si Gabriel sa kagandahan niya. Nang ibinalik ko ang aking mga mata kay Gabriel ay nagulat ako nang hindi ito paghanga, kundi galit ang nakita kong nagliliyab mula sa kanyang napakagandang asol na mga mata. Bumaba ang tingin ko, nataman ako ng matinding gulat matapos kong masilayan ang kamao niya na nakabaluktot na parang masikip na bola. Good evening, Lady Ravenwood. Nagsalita si Gabriel sa nakakatakot na pagkamagalang na nagdulot ng panginginig sa aking gulugod. Good evening Mr. Anderson. Nagsalita ang babaeng naka-lavender gown, hinila ang laylayan ng kanyang palda, at yumuko ang kanyang mga tuhod sa isang eleganteng curtsy. Quite a busy night, some guests are waiting, please excuse us. Hindi niya hinayaang magsalita si Miss Ravenwood. Hinawakan niya ang mga palad ko, at hinila ako sa pinakamalapit na pinto bago ko pa maibuka ang bibig ko. Napagtanto kong dinadala niya ako sa hardin kung saan nakaupo ang ilang couple sa malaking fountain para sa ilang privacy. Hinila ako ni Gabriel sa isang sulok na dimly light kung saan kaming dalawa lang. Dapat pinapagalitan ko siya dahil sa pagiging masungit na ugali niya, pero ngayon kami na lang. Tuluyan na akong nawala ng lakas ng loob nang dumapo sa akin ang malungkot at pagod niyang mga mata. Natunaw ang puso ko at may biglaang hindi maipaliwanag na pagnanasa na nagpaiyak sa akin. Marahil kung ano man ang nararamdaman niya ngayon, para sa ilang kadahilanan ay ibinabahagi ko rin ito. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang leeg at hinimok siyang lumapit hanggang sa ang init niya ay madiin sa aking sarili. Hindi siya tumutol, sa halip, dumausdas ang mga braso niya sa makitid kong baywang at ibinaon niya ang ilong niya sa leeg ko. Everything will be alright, love, mahinahon kong sabi. Hinahaplos ng mga palad ko ang buhok niya, at nagtataka kung bakit napakalambot nito sa mga daliri ko. Hindi ko pa nakitang ganoon kagalit si Gabriel noon, at nang makitang malapit na siyang magbuhos ng galit ay halos atakihin ako sa puso. Laking pasasalamat ko na hindi siya nawalan ng pagpipigil sa sarili. Pinipigilan niya ang kanyang galit hanggang sa makalusot kami sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin. I'm still curious kung sino si Miss Ravenwood sa buhay ni Gabriel. The best possible answer that I could think of is, she is his ex-lover who must have jilted him in the past. Halos imposible para sa kanya na maging kanyang ina. Masyado pa siyang bata para doon. Dahan-dahang lumuwag ang matigas na balikat ni Gabriel hanggang sa naramdaman kong lumuwag siya. Nakahinga ko ng maluwag sa ginawa niya. Parang naalis sa dibdib ko ang isang napakalaking pasanin. Okay ka lang ba Gabriel? Inalis niya ang ulo niya na nakabaon sa leeg ko, at inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Ayos lang ako, Monica. Salamat sa iyo. Sagot niya saka inilapat ang labi niya sa labi ko. Malambot at matamis ang labi niya. Ang kanyang mga mata ay nagmistulang tinunaw na pulot-pukyutan laban sa liwanag ng buwan na nagniningning sa kanyang mga mata. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya habang hinahalikan niya ako. Alam kong kailangan mo ng paliwanag, panimula niya nang matapos ang halik.
Gusto kong sabihin sa'yo lahat. Gusto mong malaman. Idiniin ko ang mga daliri ko sa labi niya habang hinihimas ang ulo ko. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat ngayon, Gabriel. Kalimutan na natin ang nangyari. Sa halip, gawin nating memorable ang gabing ito. Napabuntong hininga siya, nakahinga. Yes, we will make this moment memorable. I promise. Kinuha niya ang mga palad ko at itinaas sa labi niya. Dinala ako ni Gabriel sa maliwanag na bahagi ng garden kung saan nakatayo ang isang bilog na mesa, hinila ako ng upuan at pinaupo muna ako bago siya umupo sa upuan sa tapat ko. Dahil hindi tayo makakapag-date ng mag-isa, bakit hindi tayo magpalipas ng oras na malayo sa karamihan at gumawa ng sarili nating date? Sabi niya na nagpa-flash sa akin ng isang sexy, matamis na ngiti na nagpatibok ng puso ko na parang baliw. May dumaang waiter sa garden. Nagdahilan sandali si Gabriel at nagmamadaling pumunta sa waiter para bigyan siya ng instructions. Ilang sandali pa ay bumalik na siya sa table namin na may hawak na tangkay ng puting rosa sa kanyang kamay. For you. Kinuha ko ang tangkay ng rosas na inalok niya. Salamat. Bulong ko at inilapit ang bulaklak sa ilong ko. Ang natural na bango ng rosas ay nakakakalma sa akin. Monica. Inilipat ko ang tingin ko sa kanya, at nakita kong seryoso siyang nakatingin sa akin. Yes, Gabriel. I have a gift for you. I know that it's not that much but for me it has a great value. I just want to hand it back to you because it was yours. Kumuha siya ng velvet box sa loob ng kanyang bulsa. Nang hatakin niya ito, nakita ang isang diamond solitaire at isang wedding band. Napansin ko na ang singsing na palagi niyang isinusuot sa kaliwang daliri ay kapareho ng wedding band sa loob ng box. Dahan-dahan niyang hinila ang mga kamay ko palapit sa kanya, at dahan-dahang isinuot sa daliri ko ang engagement ring. Tamang-tama ito na parabang naghihintay ito sa akin. Ang diamante ay kumikinang ng maganda laban sa kurap ng liwanag mula sa ilaw sa malapit. Kinuha ni Gabriel ang wedding band sa box at dahan-dahang nilagay sa mga daliri ko din sa ibabaw lang ng engagement ring. I, Gabriel Carter Anderson, promise to love you with all my whole heart with a love that cannot be expressed in words, only kisses, glances, and years of adventure by your side. I promise to protect you, cherish you, and treat you like a queen for the rest of my life. I swore to be your honest, faithful, and loving husband for the rest of my days. I pledge to honor you, love you and cherish you as my wife today and every day. Naluluha ang mga mata ko nang makita ko siyang magsalita. Ang partikular na alaala ay kumikislap sa loob ng aking mga iniisip. Did he just recite his wedding when we got married years ago? Yan ang ipinangako ko sa iyo noong araw ng kasal natin nang isinuot ko sa daliri mo ang singsing natin. Mula ngayon ang singsing ay sa iyo tulad ng dati. Mangyaring isuot ito sa lahat ng oras tulad ng pagsusuot ko ng ating wedding ring sa aking mga daliri. Ang engagement ring at ang wedding band ay mukhang perpektong magkasama. Nagulat ako nang hindi itinapon ni Gabriel. Tiyak na pinahahalagahan niya ito kaya kahit na pagkatapos naming mag-divorced ay nagawa niyang panatilihin ang singsing kahit papaano. Thank you for this, Gabriel. Hindi mo alam kung ano ang kahulugan ng regalong ito sa akin. It's my pleasure to give it to you. I'd been wanting to give it back for months now. I'm just waiting for the perfect opportunity. Dumating ang waiter, magaling na bitbit ang isang malaking tray sa kaliwang kamay. Marahan niyang ibinaba ang pagkain sa ibabaw ng round table. Pinili ang mga pagkaing inihain. Gabriel made sure that only my favorite food would be served. Let's eat, sabi niya pagkaalis ng waiter. Tumango ako at binigyan siya ng ngiti. Mukhang katakam-takam ang pagkain. Nakakahiya kung hindi sila kainin. Tahimik kong kinain ang pagkain ko, paminsan-minsan ay nagnanakaw ako ng tingin sa direksyon ni Gabriel. Kung nababasa niya lang sana ang iniisip ko, sa kanya malalaman kung gaano niya ako pinasaya. Ang mga salita ay hindi sapat upang ipahayag kung gaano ako nagpapasalamat sa kanya. Magdamag kaming magkakasama sa iisang kwarto, mag-isa. Iyon ang magiging perpektong pagkakataon para pasalamatan siya, para sa hindi inaasahang date na naihanda niya sa ganoong short notice. And once we were alone, of course I shall perform my secret plans. Sana lang hindi siya tumanggi sa hiling ko. Ngunit sa ngayon ay ipunan ko ang lahat ng lakas ng loob na kailangan ko para ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, ang pag-akit kay Gabriel Carter Anderson ay hindi isang madaling gawain. Dumating na ang pinakahihintay na gabi. Nababalot ako ngayon sa pagitan ng excitement at takot. I just pray na sana hindi niya agad tanggihan ang offer ko. Magiging awkward yan. Hindi ko malalaman ang sagot kung hindi ko siya tatanungin. Si Ace ay mukhang na-absorb sa sarili niyang mga iniisip habang kumakain. Alam kong kailangan kong makipag-usap, pero wala akong ideya kung ano ang sasabihin ko kaya pinili kong itikom ang aking bibig. Namayani ang katahimikan sa pagitan. Pero kahit papaano hindi naman ako nakaramdam ng awkward, naaaliw lang.
Sa kabila ng hindi pagsali sa isang pag-uusap, pareho kaming nakaramdam ng calm and composed habang ninanamnam ang sandaling iniisip na ito na ang huling pagkakataon na makakapag-spend kami ng isang intimate date tulad ng isang ito. Nang matapos kami sa main course, dumating ang waiter para linisin ang mesa. Inilipat ng waiter ang mga dessert mula sa taas ng food trolley papunta sa round table. Nang matapos siya sa pag-aayos ay yumuko siya at hinila ang trolley kasama niya sa pintuan. Ang mga seleksyon ng mga panghimagas na nakahain sa mesa ay naghangad sa akin ng sweets. There are a variety of sweets to choose from: tiramisu, chocolate fondant, blueberry cheesecake, caramel glazed cream puff, at chocolate mousse. Lahat ng paborito kong dessert ay nasa harapan ko. Kaya kong kumain ng marami nang hindi nag-aalala tungkol sa aking kalusugan. Ngayon ay officially my cheat day, na nangangahulugang maaari akong kumain ng kahit ano hanggat kaya ko sa isang araw. Ito ay aking treat para sa aking sarili para sa masigasig na pagsunod sa isang healthy diet. Nangyayari lang ito minsan sa isang buwan, at dapat kong e-enjoy ang sandali habang tumatagal ito. I hope you like the desserts I requested. Like it, that would be an understatement. Love would be right word to describe how elated I am. No, I don't like it. I loved it. Alam mo talaga ang taste ko. Bulalas ko at binigyan siya ng matamis na ngiti na ginantihan niya ng malapad na ngisi na nagmukhang mas bata sa kanya ng 5 taon. Tinulungan ko ang aking sarili sa isang slice ng blueberry cheesecake at tiramisu dahil mas nakakaakit ito. I sliced the cake and took a bite. It tastes delicious. Marami na akong natikman na cakes before, pero iba ang lasa nito. Nagtataka ako kung bakit napakasarap ng lasa na ito. Si Gabriel naman ay pinili ang chocolate mousse at ang caramel glazed cream puff. Gumawa talaga sila ng masarap na dessert dito. Komento niya sabay subo sa isang malaking kagat ng caramel glazed cream puff. I agree Gabriel, but you should try this blueberry cheesecake. Alok ko, kumuha ng isa pang malaking kagat at dinilaan ang icing mula sa ibaba ng aking mga labi. Gusto kong subukan. Ibinuka niya ang bibig niya at hinintay na pakainin ko siya. Kumikinang ang saya sa kanyang kaakit-akit na asol na mga mata. I wonder kung sinusubukan niya akong asarin. Kung siya ay gumagana. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko, baka kasing pula na ng kamatis ngayon. Ang sweet, bulong niya, ni minsan hindi nagsasalita. Inalis ang tingin niya sa akin habang pinapakain ko siya ng cake gamit ang kutsara ko. Geez, ang pagpapakain sa kanya ng cake gamit ang aking kutsara ay tila ang pinakakilalang bagay na ginawa namin without touching each other. Nahihiya ako sa tindi ng tingin niya sa akin, umiwas ako ng tingin. Napakagat ako ng tiramisu at nabulunan. Dali-dali kong kinuha ang baso ng tubig at ibinuhos sa lalamunan ko ngunit hindi iyon sapat. Lumingalinga si Gabriel sa paligid, naghahanap ng waiter pero sa kasamaang palad ay walang tao sa garden ngayon, kaya tumayo siya sa upuan para sunduin. Maghahanap ako ng waiter, babalik ako agad. Sige, sagot ko at pinanood siyang maglakad palayo. Nang ako ay nag-iisa, ang nakakabinging katahimikan ang sumama sa akin. Sumandal ako sa upuan ko at tinitigan ang bakanting upuan sa tapat ko. Napagtanto ko kung wala si Gabriel, magiging malungkot ang buhay. Masyado na akong nasanay sa presensya niya kaya iniisip ko kung ano ang mangyayari sa akin kung kailangan niyang umalis balang araw. Nakasanayan ko ng gumising tuwing umaga na nakikita ko siyang nakatayo sa balcony na hindi nakabutones ang tuktok ng shirt niya at gulo-gulo ang buhok niya. Matagal ko na siyang nakasama para malaman niyang pinaka-sexy siya sa umaga. Siguradong magiging boring ang buhay kung wala siya. Kung ano man ang nangyari sa amin bago ko siya pinatawad ngayon. Pagkatapos ng lahat, ibinigay niya sa akin ang greatest gift of all, si Faith Viena. Anong nagpatagal kay Gabriel? Napatingin ako sa pinto kung saan nawala si Gabriel. Walang bakas sa kanya, mabilis na lumipas ang 10 minuto, pero hindi pa rin siya bumabalik. Napakalaki ng bulwagan kung saan ginaganap ang party. Marahil, naligaw siya ng landas. Para maagaw ang atensyon ko, lumipat ang mga mata ko sa diamond solitaire sa ring finger ko. Ang bato ay kumikinang ng maganda laban sa maliwanag na nagmumula sa malapit na ilaw. The stone was authentic that it must have cost a fortune. Sa pagtaas ng pagkainip ay nagmamadali akong umalis sa aking upuan, at nagpas siyang hanapin si Gabriel sa karamihan. Baka kailangan niya ng tulong ko ngayon. Dali-dali kong itinaas ang palda ko, at sumugod sa ball kung saan ginaganap ang party. Parang dumarami ang mga bisita kumpara kanina. Hindi ko mahanap si Gabriel sa gitna ng mga tao. Naagaw ng atensyon ko ang napakaraming tao sa gitna ng silid. Nagtataka, lumalapit ako para mag-imbestiga. Bumilis ang pulso ko nang lumipad sa aking tenga ang dahilan ng pagkakagulo.
Pinilit kong maghanap ng perpektong lugar hanggang sa makita ko si Gabriel na nakatayo sa gitna. Pero hindi siya ang huminga sa akin kundi ang babaeng nakatayo sa tapat niya. Nakaharap siya sa direksyon ko at kita ko ang mukha niya. Ang mukha ng babaeng sumasagi sa akin sa panaginip ko. Ang babaeng may magandang tisya na buhok, kaakit-akit na mga mata ng jade, at kapansin-pansing katangian ay ang parehong babae na natatandaan kong sanhi ng aking pagkamatay, si Angela Smith, ang wife ni Vince Anderson. Ang paningin sa kanya ay nagpadala ng panginginig sa aking gulugod. Ramdam ko ang panginginig ng aking loob sa galit. Ito ang babaeng sinubukan akong patayin ng maraming beses. Hinihintay kong dumating ang sandaling ito. Nakasuot siya ng virginal white ball gown na may plunging neckline. Anong kahihiyan na ang isang babaeng may maitim na kaluluwa na tulad niya ay magsusuot ng napakalinis na kulay na angkop para sa isang anghel. Nakakahiya. Gusto kong anihin ang telang iyon at hubarin siya hanggang sa tumambad sa lahat ng nasa silid ang maitim niyang kaluluwa. Hindi ko kinasusuklaman ng sinuman tulad ng pagkamuhi ko sa kanya ngayon. Ang katotohanang nasa tabi niya si Vince Anderson ay nakadagdag lang sa aking galit. Kung nakakapatay ang mga mata ay bumagsak na sila sa sahig dahil sa matalim na titig na binigay ko sa dalawa. Nakatayo si Gabriel sa gitna ng kwarto, saglit na paralisado. Kinagat niya ang kanyang panga. Maging ang kanyang kamao ay nabaluktot sa isang masikip na bola. Namumula siya sa galit. Ladies and gentlemen, Lady Ravenwood requested Mr. Gabriel Carter Anderson to entertain her guests and now, he would play the violin. Ang announcement ay nag-freeze sa aking mga track. No, sigaw ko sa loob-loob ko. Inabot ni Angela ang violin kay Gabriel. Kinailangan ko ng isang hindi kapani-paniwalang dami ng pagpipigil sa sarili upang hindi basagin ang instrumento sa kanyang ulo. Sinubukan ni Angela na pilitin si Gabriel na tumugtog ng piano sa kabila ng kanyang trauma. Ako ay nagkaroon ng sapat. I straightened my back as if on cue the crowd started to part to give way Angela. As if naramdaman niya ang presensya ko, lumipat ang tingin niya sa akin. Namumungay ang mga mata niyang napagod mula sa mga eye socket niya, nalaglag ang panga niya sa sahig habang nakatitig sa akin. Lumipad sa dibdib niya ang mga daliri niyang may guwantes na parang inaatake sa puso. Priceless ang hitsura ng takot sa kanyang mukha. Sayang nga lang at wala akong dalang kamera para kunan ang maganda niyang mukha na nabaluktot sa sobrang takot. Maging si Vince na itinuturing ang kanyang sarili na makapangyarihan ay nawala ang kanyang composure. Ang kanyang mga mata ay napakalaki na ang isang mansanas ay maaaring magkasya sa loob, habang siya ay nakatayo na parang estatwa ng marmol. Buong pagmamalaki kong itinaas ang baba ko matapos ipaalala sa sarili ko na wala akong dahilan para matakot sa kanila. Dati akong walang magawa, pero iba na ngayon. Ako na ngayon si Beatrix Gonzalez. Papatunayan ko sa kanila na maling babae ang sinira nila. At dito na po, nagtatapos ang part 46 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.